Tila yata nasa presensya na tayo ng Panginoong may lupa. Mukha yatang naririto na ang may-ari ng kastilyong ito. Nararamdaman ko na ang presensyang napakabigat, ang kapangyarihan ng isang primordial ay naririto ng papalapit sa atin. Tama. Nararamdaman ko ang mabigat na presensya at aura na nariritong tila bang nakatuon sa atin ang konsentrasyon. Mukha yatang mismong ang primordial na si Vladimir ang haharap sa atin. Abay, naturalmente lang naman na siyang umarap sa atin. Wala siyang manners kung hindi niya tayong kikitain dito. Isa pa, alam niyo, huwag kayong matatakot dyan kay paring Vladimir. Nag-aastig-astigan lang naman yan eh. Nagpapanggap na matapang at nakakatakot. Alam mo, ito atin-atin lang ha. Pero kapag naririnig niya ang pangalang Valentina doon sa panahon namin, para sa ang tutang tumitiklop, takot yan kay Valentina eh. Kahit nga yung ibang mga primordial pa na nakita naming nakasabay namin doon sa pakikipaglaban sa mga Diablo, tiklop sila pag Valentina nang narinig nilang pangalan. Reyna kaya yan ng mga primordial, hindi ba Valentina? Oo nga, maniwala kayo sa amin. Kapag narinig nila ang pangalang Valentines, sigurado yan. Para silang mga makahiya na natutulog at tumitiklop. Hehehehe. Teka nga, Mang Conrado, ano ba kasing pinag-usapan nyo doon at parang ang tagal-tagal mo naman doon? Ang sabi mo magre-report ka lang at saka kukunin mo yung kabayaran. Ano? Sumayaw-sayaw ka pa ba sa harapan ng mga primordial at ang tagal-tagal mong bumalik dito? Alam mo naman, walang konsepto ng panahon ang mga primordial. Hindi silang nag-iisip kung matagal na ba ang lumipas na oras dahil hindi silang apektado nito. Kaya naman pagpasensyahan nyo na kung pinag-antay ko kayo. Pero ang kaharapin kayo ng primordial na si Vladimir ay isang kakaibang tagpo. Bibihira na lumalabas siya sa kanyang silid. Madalas siya ang sinasadya sa kanyang teritoryo, sa kanyang silid at himlayan. Pero ngayon, tila yatang napukaw nyo ang kanyang interes. Bueno, mabuti pa habang inaantay natin siya ay kumain na muna ako at nagugutom ako. Mabuti naman at hindi mong inubos itong pagkain at natirhan pa ako. Itsura mo pa naman parang hindi pa tatawarin kahit na ang mga boto-boto. Ikaw naman masyado kang jokester. Malamang titiran ka namin at saka paano ko namang mauubos to? Sa dami ba naman ito? Tingnan mo, parang hindi humihinto yung pagdating dito ng mga pagkain. Parang ayaw nila tayong tantanan. Parang alam mo yun, the last supper na natin. Parang bibitayin tayo dito Manong, saan ba nanggaling itong mga pagkain na to? Bakit parang walang humpay? Marami ang nagbibigay ng mga alay sa kastilyong ito. Kapalit ng proteksyon para sa kanilang mga nayon at tribo. Marami ang nagbibigay ng alay mula sa kabayanan sa pag-asang makukuha nila ang pabor ng primordial na Panginoong may lupa. Kaya huwag ka nang magtaka dahil ang totoo niyan, nasisira at nabubulok lamang ang mga karne at iba pang produktong dinadala nila dito kung walang kakain dahil hindi naman itong kinukonsumo ng mga primordial. Kaya naman, ang pagdating nyo dito ay nangangahulugan lamang na maiibsan ang problema namin sa mga ganitong uri ng bagay. Kaya kumain lamang kayo. Ginagawa nyo kami ng pabor. Walang silbi ang mga kagaya naming kusinero dito kung wala naman kaming paglulutuan. Kaya naman, isang kagalakan para sa amin ang narito kayo ngayon. Bakit yung tawa mo parang kontrabida? Parang may ibang balak ka sa amin. Baka naman kami ang balak mong lutuin Umayos ka dyan, Tatang. Hindi kaming kumukonsumo ng mga kagaya nyo. Isa pa, tingin ko pa lamang sa'yo, mapakla na ang dugo mo. Kaya bakit pa kaming mag-aakse ng oras sa'yo? Huwag kayong mag-alala dahil ang katotohanang pinapasok kayo dito
ibig sabihin lamang, panauhing pangdangal kayo. Ibig sabihin lamang, hindi kayo maaaring galawin ng sino mang vampira na nasa kontinenteng ito dahil sa presensyang kaloob sa inyo ng primordial na si Vladimir. Maya-maya naman ay natahimik na ang lahat ng mga tekasilbing naroroon nang tila bang makumpirma nila na naroroon na nga sa kanilang presensya ang primordial na si Vladimir. Nakatayo lamang ito sa itaas na bahagi na parabang balkon ng kanyang hapagkainan o ng silid ng kainan. Naroroong nakamasid lamang ito. Pinagmamasdan ang abalang pangkat ng mga antingero na naroroong sarap na sarap sa pagkain. Tahimik, matalim ang mata na nagniningning na ginto at pula na naroroong pinagmamasdan lahat ng kanyang bisita. Oy! Andyan na pala si Paring Vladimir, oh! Paring Vladimir, halika dito, bumaba ka. Kumain ka dito, ang daming pagkain, ang sasarap. Ano, ito, gusto mo ba nito? O baka naman ito ang gusto mo? Come on, come on! Umayos ka. Magbigay galang ka sa aming Panginoon at huwag mo siyang kausapin na parabang kaibigan mo o kakilala mo. Dahil katampalasanan niyan at kapangahasan para sa aming mga tagapaglingkod ng Panginoong may lupa. Kaya kung ayaw mong ikaw ang susunod na mailuto namin, bantayan mo yung bibig mo. Grabe naman kayo. Pagod na nga ako, pababantayan niyo pa sa akin ang bibig ko. Inaano ba kayo ng bibig ko? At saka, totoo naman talagang kaibigan namin si Paring Vladimir. Kilala kaya namin yan. Oy, Paring Vladimir, andito yung amo mo. Ito yung reyna ng mga primordial. Sinama na namin dito para madali kang kausapin. Ay, Paring Vladimir, you never change Ganyan pa din itsura mo kahit nung huli tayong nagkita. Oo nga, ano kayong sikreto ng skincare niya? Hindi man lamang siyang nagkakaroon ng mga blemish, wala ding wrinkles, wala din siyang kung ano-anong tigyawat. Ang kinis ng kutis niya. Siguro, nakarating na sa kanya yung rejob ko. Tingnan mo, alagang artista yung kutis niya. Paring Vladimir, maraming salamat pala dito sa pinaganda mong pagkain namin Di ko inaasahan ganon mo pala kaming namis. Ang dami nitong pinahanda mo Parang hindi ko na nga kayang ubusin. Pwede bang ipabalo to? Hindi malaman ng mga kampo nitong si Vladimir kung paanong patatahimikin itong si Kulas dahil nga sa hindi itong nagpapaawat sa kanyang bunganga. Naroroong tuloy-tuloy ang pagsasalita nito at ni Jimeno sa pangangamusta dito kay Vladimir na para bang pakiramdam nitong mga kampo ni Vladimir ay matagal nang magkakilala itong mga antingero at ang kanilang Panginoon. Gayong sa katunayan, maging itong si Vladimir ay hindi matandaan kung saan niyang nakita at nakilala itong si Kulas. Maging siya nagtataka kung bakit parang itong si Kulas at Jimeno ay napakakomportabling kausapin siya ng ganoon na para bang hindi natatakot sa ideyang isa siyang vampira. Binabati ko kayo sa pagdating dito sa aking kastilyo. Ikinalulugod namin na mapagsilbihan ang mga kagaya niyong antingero. Ang mga pinakabagong bayani ng aming dungeon. Ipagpauman ninyo kung kinailangan pang kayo ang kumaharap sa mga kampo na nilikha ng aming lipi. Hindi namin itong ginusto, subalit mas ayaw namin na mapahamak pa ang sangkatauhan sakali mang kumawala ang sinuman sa mga kampo na nasa ilalim. Nakita nyo naman siguro kung gaanong kabagsik ang mga kampo na iyon. At siguro naman, hindi nang lingid sa inyong kaalaman na hindi nagtatapos sa ginawa nyo ang pagsugpo sa mga tampon na iyon dahil hanggat may natitirang isa man sa kanila, magpapatuloy ang kanilang lahi at magpapatuloy ang banta nila sa seguridad ng mga normal na tao. Kaya naman, natataon lamang ang inyong pagdating at pakikipagduelos sa kanila. Ako nga pala si Vladimir, ang Panginoong may lupa, may-ari ng kastilyong ito na taos-pusong nagpapasalamat sa inyo at sa inyong kabutihan. Seryoso ba yun? Nagbibigay ng pasasalamat ang Panginoon natin sa mga tao. Tila yatang ngayon ko lamang itong nasaksihan.
Tila yata ngayon lamang ito ginawa ng ating Panginoon. Magpasalamat sa isang mortal. Hindi ba't kakaiba yun? Tama ka, kakaibang kakaiba at hindi itong inaasahan. Isang makapangyarihan at isang kagalang-galang na nilalang ang ating Panginoong Vladimir. Kaya naman, ang makita siyang yumuyuko at nagpapasalamat sa mga tao, hindi normal. Ganoon na bang kalala ang problema sa mundong ibabaw na kinakailangang maski na ang ating Panginoon ay makialam na sa mga kaganapan sa labas? Ang balita ko, ito ay may kinalaman sa mga propesiyang nagaganap. Ang balita ko, ito ay patungkol sa mga maaaring kaharapin hindi lamang ng mga mortal na tao, kundi ng mga kagaya natin. Sakaling ang pumutok ang populasyon at sibilisasyon ng mga taong nagmula sa kailaliman, ang mga makabagong tao o ang tinatawag nating mga kampon. Oras na kumawala sila, sigurado ang nilalang na matagal nang nabaon sa ilalim ng dungeon ay kakawala din at sasabay sa kanilang paglaya. Kaya naman, sana magawang matapos na ang dilubyong ito. At sana ang mga antingerong ito ang maging sagot para sa ating suliranin. Ano ka ba paring Vladimir? Wala yun. What's our friends are for? Alam mo naman, gagawin namin lahat para naman sa kapayapaan ng Earth at saka para ka namang others. Ikaw talaga pa rin, Vladimir, masyado ka namang mahihain at nagpapasalamat ka pa sa amin. Gano'n naman talaga dapat na magkakaibigan, nagtutulungan. Siya pa, maraming salamat din dito sa pagkain. Kaya lang, hindi naming magets. Bakit ba gawa kayo ng gawa ng mga kampon, tapos kayo lang din naman ang namumroblema at sumasakit pa ang mga headbangers nyo dahil sa mga pasaway na yon. Lalo na, ang dami-dami pa naman nila doon sa kailaliman. Tapos, para pang baliw yung si Drago, magbabalak pa sila kung paano sisirain yung selyo mo para makapasok sila dito sa kastilyo at para patayin ka. Lagot ka. Kung ako sa'yo, lumipat ka na lang ng bahay. Mangupang ka na lang doon sa sintro para ba hindi ka nilang mahanap ka agad. Parang ang laki kasi ng galit sa'yo ng mga kampon sa kailaliman. Hindi ka bang nai-scare doon? Oo nga. Kung ako sa'yo, maghanap ka na ng panibago mong tirahan dahil hindi kang palalampasin nung si Drago. Napakatuso pa naman yun. Akalain mo, ang talino ko to, na utakan niya ng maglagay ng patibong doon sa lugar nila. Nahulog tuloy kami sa kailaliman. Hay, mabuti na lang talaga at magaling kaming maghanap ng daraanan sa tulong nitong si Bang Conrado. Ang galing ng empleyado mo Ang dami niyang sideline doon sa ilalim. Alam mo ba, patong-patong ang paniningil niyan, ang daming tax. Tapos, bawat kibot, sinisingil kami. Tapos sisingilin ka din. O diba, ang lakas kumita. Huwag mo nang pakialaman pa ang aking negosyo dahil hindi ko naman kayong pinapakialaman. Maliban pa doon, hindi ba? Maayos ko naman kayong natulungan. Hindi naman akong nagkulang sa inyo. Maliban pa doon, dahil sa aking karunungan at kakayahan na nilinang sa maraming taon, matagumpay tayong nakaakyat dito sa ibabaw nang walang nababawas sa inyo. Kung hindi nyong naitatanong, Siyempre, hindi naman namin itatanong kasi hindi naman namin alam kung ano itatanong sa'yo. Ano na naman yung ibibida mo? kung hindi nyong naitatanong, may ilang mga antingero rin ang napadpad dyan sa kailaliman at aking ginabayan sa nagdaan. Subalit, walang sino man sa kanila ang nakaligtas. Minalas sila at lahat sila ay nasawi. Bakit ikaw buhay pa? Siguro binenta mo sila. Siguro iniwan mo sila nung nasa kalagayan na silang alanganin. Nagkakamali kayo. Kinapitan sila ng sumpa ng mga nilalang sa kailaliman. Mapalad nga kayo, tanging ang mga kampon lamang ang nakita nyo. Hindi ang iba pang uri ng nilalang nakatakot-takot na nagdudulot ng sumpa sa mga mortal na nilalang ng kaibabawan. Nagawa ko silang maihatid sa ibabaw. Nagawa ko silang maidala sa tarangkahan ng kastilyong ito. Subalit, huli na para sa kanilang mga kaluluwa. Naiwan na ito
sa kailaliman at nilamunan ng mga nilalang doon. Kaya naman, napakaswerte nyo dahil anuman sa mga nilalang na ito ay hindi nyo nakaharap. Dahil kung nagkataon, kahit ang gaano kayong kalakas, kahit ang ganong kagaling ang inyong mga kakayahan sa pakikipaglaban, at kahit gaano pa kayong kautak, hindi itong uubra sa mga nilalang na yon, na ang bawat hininga ay sumpang walang lunas. Ang bawat hininga ay kamatayan para sa mga antingerong mapangahas. Mawalang galang na Vladimir, pero maaari bang malaman kung ano talaga ang pakay mo sa amin? Alam kong ang pagharap mong ito sa amin dito sa pagkainan ay hindi lamang para makisalo sa amin. Ano ba talagang nagaganap? Ano bang kinalaman mo sa kaguluhang nangyayari sa ibabaw? Isa pa, may kutob ako na hindi pang tapos sa mga kampon ang suliraning kinakaharap ng mga tao. Tama ba ako? Bueno, ako'y hindi nang magpapaligoy-ligoy pa. Kaya kayong natipon dito. Kaya nakiusap ako dito sa aming empleyado na kung maaari, kung posible, ay madala kayo dito sa aming tanggapan sa loob ng kastilyo pagkatapos ng inyong gawain sa ilalim. Batid namin na sadya nyo ang itinago ng asong yun sa aming dungeon. Ngunit kapalit noon sa aming pagpapaubaya na makuha nyo iyon ng walang kapalit sa ilalim ng dungeon at magbibigay pa ng aming asistensya sa tulong nitong si Conrado. Umaasa kami na maaari nyo din kaming matulungan sa pabor na hihingi namin. Dahil tama ka, binata, ang panahon ngayon ay madugo. Ang panahon ngayon ay hindi nang kagaya pa ng dati. Marami na ang nabago sa ibabaw na lupa. Marami ng mga nilalang ang nagbibigay ng banta sa mga individual na mortal na walang kakayahang ipagtanggol ang kanilang mga sarili. At ang mga kagaya niyong may espesyal na abilidad ang tanging aming maaasahan. Sa ganang aming sarili ay hindi namin kayang ipagtanggol lahat ng naririto. Subalit, sa tulong ng mga kagaya niyo, mga antingerong may espesyal na abilidad, mga antingerong nadaan na sa maraming pagsubok, at mga antingerong nagawa ng maglakbay sa ibang panahon, ang mga kagaya niyo ang kakailanganin naming kaalyado sa mga magaganap na dilubyo sa ibabaw. Kagaya ng ano? Bakit hindi mo pang tumbukin? Puro kang dilubyo, mga pagsubok, mga suliranin, mga panganib na nakaampas sa mga tao. Paano naming malalaman kung kaya naming tumulong? Puro kayong pa-suspense, puro kayong pabitin. Hindi nyo na lang direktahin kung ano bang kinakaharap namin at ano bang nagbabanta sa buhay ng mga tao. Hindi ba? Tama ang binata. Pagpauman ninyo ang aking paghihimasok sa usapan. Subalit sa aking palagay, tama lamang na kung hihingin nyo ang tulong ng mga antingero, hindi lamang kami, kundi ang lahat ng mga handang tumulong upang mapuksa itong tinutukoy nyong delubyo. Dapat lamang sigurong malaman namin kung anong peligro ba ito at kung anong panganib ang maaaring kaharapin ng mga antingero. Hindi ba? Tama ba ako? Hindi naman siguro itong tinutukoy niyo yung mga espesyal na uri ng tao. Nagkakamali ka. Ang mga espesyal na uri ng tao ay sabihin na nating kabilang lamang sa mga pesting salot na nananahan sa komunidad ng mga tao sa sibilisasyong ito. Subalit hindi sila ang mga pangunahing problema nyo. Bagkus, mas mga maimpluwensyang uri ng nilikha. Wala akong ibang maisip na mga nilalang na maaaring posibleng mas malala pa kumpara sa mga espesyal na uri ng tao. Ano ba ang mga posibleng nilalang na magbibigay ng delubyo o banta na maging ang mga primordial na vampira ay mabahala? Kung sa tingin nyo, ang mga espesyal na uri ng tao ay mga salot, insekto nga, kung sabihin nyo, maaari bang malaman namin
kung ano ang ikinakabahala nyo. May kinalaman ba ito sa mga kampon na nasa kailaliman? Saglit na natahimik si Vladimir at tila bang tumingala sa kisame ng kanilang kastilyo. Tila bang tumatanaw sa dako paroon. Naglakbay ang isipan na para bang may mga naalalang bagay sa mga katanungan nitong sininang. Matagal bago itong sumagot. Katahimikan ang bumalot sa kapaligiran. Maging si Kulas na naroroong nag-aabang sa kasagutan, tila bang nabibitin dahil ang tagal bagong muling magsalita itong si Vladimir na napapangiwi na siya sa pag-aantay ng mga susunod na sasabihin ng kanilang bagong kaibigang vampira. O mas tamang sabihin na sinaunang kaibigan. Ang mga kampon ay unang bahagi lamang ng problema na maaaring naging dulot na rin ng kapabayaan ng mga ninunong primordial, mga nilalang, mga vampira na nabuhay kasabay ng pamumuhay ng mga naunang sibilisasyon, kabilang na ang kahariang pinamalagian ng maalamat na Haring si Zed. Ang mga kampon na nagawa ng makaalpas sa dungeon. Ang mga kampon na sa libong panahon ay naglakbay sa ibabaw ng mundo. You means to say, meron na talagang nagtagumpay na tumakas sa inyong kulungan sa ilalim? Meron na talagang maggalagalang kampon sa kaibabawan? Oh my! Baka naman nakasama na namin yon at nakasalamuha. Anong ibig mong sabihin doon? Anong problema ang maring kaharapin ng mga Pepos dahil dyan sa mga kampon na nasa ibabaw? Pareho ba sila ng mga nakaharap namin sa kailaliman? Oo nga. At saka, bakit parang wala namang nababalita na kakaibang uri ng mga nilalang na nanggagambala sa ibabaw ng lupa, lalo na sa mga tao maliban sa mga aswang, sa mga espesyal na uri ng tao na yan? Ano bang ibig mong sabihin dyan? Baka naman pwede mong linawin sa amin. Sino ba mga tinutukoy mo? Huwag mo sabihin na mga kasama nitong si Mr. President. Ha? Sila ba ang mga nagbibigay ng banta sa buhay ng mga people? Huwag mong sabihin ng mga politiko. Sila ba yun, mga crocodile? Teka lang, sabi mo, mas delikado kumpara sa mga espesyal na uri ng tao? Huwag mong sabihin na yung mga kasamahan nitong si Mr. President. Yung mga nandun sa loob ng opisina nila, sila ba? Yung mga crocodile na nandun sa syudad? Ang tinutukoy ko, marahil siguro ay hindi kayong pamilyar sa mga nilalang na ito. Ngunit pagmasdan nyo, Wow! Ang gagwapo at ang gaganda naman nila. Sino ang mga yan? Mga artista? Oo nga, parang napanood ko na yun sa mga pelikula. Ano naman ang problema sa kanila? Huwag mong sabihin na masasamang tao sila. Huwag mong sabihin na silang mga kalaban na mas malala pa sa mga espesyal na uri ng tao. Ha, Vladimir? pagmasdan nyong maigi ang nasa video. Doon ay pinanood nga nitong sila Kulas, itong tinutukoy nitong si Vladimir. Pinagmasdan nila ang kaganapan sa loob ng video, kung saan naman marahan nilang tiningnan ang mga magagandang uri ng tao. Ngunit sa isang iglap, nagbago ang mga ito nang magkulay pula ang kalangitan. At naroroon, nakita nila ang kahindik-hindik na mga itsura, ang tunay na anyo ng mga nilalang na ito. Nakakatakot, nakakasuklam, at nakakapanindig balahibo, na tila bang mas masahol pa sila sa mga kampon. Mas nakakatakot pa ang kanilang itsura kumpara sa mga aswang o anumang uri ng maligno na nakita na nitong sila Kulas sa kanilang mahabang paglalakbay. Ano bang tinitingnan natin dito? Bakit parang kakaiba yung mga nilalang na yan, bigla na lang nagbago mula sa mga magagandang uri ng nilalang at tao, mula sa mga gwapo at mga sexy. Bakit ganyan na sila? Nakakatakot, parang mga impacto. Grabe, isipin mo na lang pa rin Kulas, yung mga hinahangaan natin ng mga artista,
Mga hempakto pala talaga sa totoong buhay. Tingnan mo naman kung paano nilang nilapa yung nandyan sa, ano ba yan, party? Ang inyong pinagmamasdan ay isang piging pagtitipo ng mga elite, matataas ang estado sa lipunan, mga kinikilalang mayayaman, mga kinikilalang pinakamaimpluwensya, at mga kinikilala bilang mga iginagalang kataas-taasan, kinikilalang personalidad ng publiko. Sila ang mga tinatawag na Los Eternos. Ano? Termos? Aba, ibig sabihin maiinit ang mga yan. Paring Gimeno, tingnan mo. Mga nawawalang termos pala to eh. Oo nga, Los Termos. Ano bang ibig sabihin noon? Mga galing sila sa dagat-dagatang apoy, sa inferno? Bakit ganun ang tawag sa kanila? Iba ang inyong iniisip. Sila ay mga Los Eternos, mga nilalang sa pagitan ng mga demonyo, diablo, mga anghel, mga nilalang na hindi mong masasabing kadilimang puro. Subalit, mas masama pa kung ituturing at titingnan kumpara sa mga nilalang ng karimlan. Mga Los Eternos, ang mga nilalang na sinasabing kasing tanda ng mga nauna pang sibilisasyon, kabilang na rin ng sibilisasyong pinangasiwaan, pinangunahan at hinubog ng maalamat na haring si Zed. Ang kanilang mga kakayahan na kilala bilang mapaminsala kagaya ng Voldelvasio at Marca Eterna, dalawang uri ng kakayahan na kapag ginamit nila ay tiyak ang katapusan ng mga nilalang. Sila ang tunay na banta, hindi ang mga espesyal na uri ng tao. Dahil kung ikukumpara nyo ang peligrong hatid ng espesyal na uri ng tao laban sa mga Los Eternos, maraming ulit na mas malakas ito. Sabihin na nating 30 beses na mas peligroso ang mga nilalang na yan, na kayang-kayang humalubilo sa mga normal na tao, kayang-kayang magpanggap bilang inyong mga doktor, inyong mga kaibigan, mga tindero ng tao, balot, mga artista, politiko, lahat ng maaaring maging impluwensya sa mundong ibabaw ay maaari nilang gamitin upang mamuhay at maisagawa ang kanilang kagustuhan nang walang kapalit na peligro sa kanilang tunay na anyo. Sir Ed, may nalalaman ka ba dyan sa mga termos na yan? Alam mo ba ang tungkol sa mga nilalang na yan? Matagal na pala yung namumuhay dito sa mundong ibabaw. How come na parang ngayon lang namin narinig yung katawagan niyan? Ang alam ko lang, aswang, diablo, engkanto, at saka yung mga anghel-anghel na yan. Pero yung mga kagaya niyan, Los Termos, aba, parang ang astig pakinggan na. Tsaka, ang galing nilang magpanggap. Napakahabang panahon na hindi silang nakikilala ng mga antingero. Pasensya na kayo. Bagamat sa tingin mo ay marami akong nalalaman. Subalit, ngayon ko lamang narinig ang Los Eternos. Maski ako, pagpasensyahan nyo na, wala akong nalalaman tungkol sa kanila. Nang biglang ibaling nitong si Kulas ang kanyang paningin dito kay Apo Gildas. Alam nitong matanda na nag-aantay ng kasagutan sila Kulas mula sa kanya. At inaasahang sa kanilang lahat, siya at si Senyor Ibarra ang nakakaalam tungkol sa mga Los Eternos, mga nilalang na tila bang sariwa sa pandinig nitong sila Kulas, mga nilalang na ni sa hinuha ay hindi nilang naisip na umiiral pala at namumuhay, nakikihalubilo sa mga ordinaryong tao. Ang Los Eternos, minsan ko nang nakaharap ang isa sa kanila, makapangyarihan at walang pakialam sa nangyayaring kaguluhan sa mundong ibabaw. Ngunit nakapagtataka kung bakit sa pagkakataong ito tila yata kumikilos na sila
at nagkaroon na ng interes sa mundong ibabaw at sa pumumuhay ng mga taong naririto. Ang pagkakaalam ko sa mga Los Eternos ay mga mediator. Hindi silang namimili ng papanigan, palaging nasa gitna, tagabalanse. Bagamat kilala sila bilang mga nilalang na nagmula sa kailaliman, subalit sinasabing ang mga Los Eternos ay hindi nakikihalubilo sa mga kaguluhang nagaganap dito sa maraming panahong nagdaan. Labanan sa pagitan ng mga dimensyon, labanan sa pagitan ng mga lipi, labanan sa pagitan ng mga tao sa kapwa-tao. Hindi silang nakikialam dito bagos, nananatili lamang silang neutral at nag-oobserba. Ngunit ano kaya ang posibleng naganap? At sa pagkakataong ito ay tila yatang sila pa ang nag-uumpisa ng pagdudulot ng banta sa kaligtasan ng mga tao. Maaaring may kasagutan ka dito, Ginoo, at maaaring nalalaman mo kung ano nga ba ang tunay na kadahilanan. Bakit sa mahabang panahon ng pananahimik ng mga Los Eternos, bakit ngayon pa? Bakit ngayon silang naging aktibo? Bakit silang biglang kumilos? Nauunawaan ko ang inyong pagtataka at kagaya ng inaasahan, normal lamang na hindi niyong kilala at alam ang tungkol sa pag-iral ng Los Eternos, isa sa mga pinakalumang lahi ng nilalang na nananahan sa mundong ibabaw. Nauna pa sila sa pag-iral ng mga tao. Ang Los Eternos, mga nilalang na sa patuloy na pagdami ng mga iba't ibang uri ng lahi sa mundong ibabaw, ay patuloy din ang kanilang pag-aangkop. Patuloy din ang kanilang pag-aaral sa komunidad, teknolohiya, tradisyon at kaugalian ng bawat sibilisasyon na dumadaan sa mundong ito. Ngunit sa nagdaang milenya, nakuha at nawala ang kristal na nananatili at nagpapanatili sa kanilang pagiging patas. Ang kristal na kanilang pinagbabasehan ng pagpapasya ay ninakaw sa kanila. Dahilan upang mawala ang kanilang pagiging rasyonable, kalmado at patas. Sa pagkakataong ito, nakikita nila na ang bawat nilalang sa mundong ibabaw ay kalaban. Ito ay dahil na rin sa wala na sa kanila ang batong tila bang nagpapasya kung sino ang kalaban at kung sino ang hindi. Ang isang hiyas na sa maraming milenya ay prinotektahan ng kanilang angkan ay bigla na lamang misteryosong naglaho sa kanilang teritoryo. Bigla na lamang nawala na parang bula. Dahilan upang mapasawalang bisa ang kasunduan nila sa mga badhala na panatilihin ang balanse ng mundong ito anuman ang mangyari at sino mang mga tag-ibang dimensyon ang magtungo. Ang panatilihin ang kaayusan ay ang kanilang pangunahing layunin. Subalit dahil sa pagkawala ng kristal, lahat ng ito, lahat ng kasunduan, lahat ng mga kontrata ay nawalang halaga at bisa. Ito ang kadahilanan kung bakit ginagawa na ng mga Los Eternos ang anumang ibigin nila at naisin sa mundong ibabaw. Ang kanilang sinaunang salita, ang kanilang sinaunang karunungan, ito ang nagbibigay sa kanila ng kalamangan sa mga nilalang na kagaya natin. Ang kakaiba nilang kakayahan sa pakikipaglaban, ang kanilang kakaibang kakayahan sa pagbibigay ng pagpapasya at paghatol sa mga nilalang ng mundo bago pa mang umiral ang tao ay nawala dahil sa pagkawala ng nag-iisang hiyas. Kaya ngayon, kinakailangan namin ng tulong nyo. Para kalabanin ng mga Los Termos na yan? Hindi, dahil hindi nyo silang kayang kalabanin. Hindi nyo kayang tapatan ng kanilang kapangyarihan. Kakailanganin namin ang tulong nyo upang matukoy ang magnanakaw na kumuha ng kanilang hiyas. Oh, bakit sa akin kayo nakatingin?
May problema ba, Kulas? Narinig nyo lang yung salitang magnanakaw. Ako agad ang tiningnan nyo. Aba, wala kaming sinasabi. Guilty ka naman kaagad. Tiningnan lang kita. Malay mo kung may dumi ka sa muka. Tapos ikaw naman, kung makapag-defense ka sa sarili mo, akala mo naman ang guilty mo. Isa pa, hindi ko makita ang kadahilanan at kakayahan mo upang makuha ang hiyas na pinoprotektahan ng isang matandang uri ng lahi sa mundong ibabaw na kagaya ng Los Eternos na maski ng mga vampirang kagaya ni Vladimir natatakot na kalabanin. Ano? Oo nga, wag ka namang masyadong defensive, Maria. Tinignan ka lang naman ni Paring Kulas. Ikaw naman kasi Paring Kulas kung makatitig ka para kang judgment. Bakit tinignan mo naman kasi siya nung sinabi ni Vladimir na magnanakaw? Kung gayon, ibig niyong kami ang mag-imbestiga kung saan napunta ang tinutukoy niyong hiyas at kung sino ang may kagagawa ng pagkuha nito. Tama bang isipin ko na maaari nating patawan ng kamatayan kung sino man ang nilalang na kumuha nito? Kaligtasan ng buong mundo ang itinaya niya sa kapahamakan. Kaligtasan at katahimikan ng lahat ng tao ang isinakripisyo niya dahil lamang sa pagnanakaw ng hiyas na yun. Maaring sabihin mong ganun nga ang aming ibig. Subalit pakatandaan nyo, kung nagawa niyang nakawin ang hiyas o kung nagawa nila kung grupo man ito, nakunin ang hiyas na nasa proteksyon ng mga Los Eternos, nangangahulugan lamang ito na hindi sila mga basta-bastang pipitsuging individual. Nangangahulugan lamang na ito na mahabang pagpaplano ang nagawa upang mapagtagumpayan nilang mapasok ang lugar ng mga Los Eternos at makuha ito. Sa madaling sabi, maaaring higit pa sa inyong kakayahan ang kakayahan ng mga nilalang na ito. Kaya naman, nasa sa inyo yan kung ibig niyong tanggapin ang aming pabor na hinihingi. Maaari niyo itong tanggihan. Talikuran niyo na lamang at sabihin natin hindi na nating pinag-usapan pa ito dito. Ngunit inyong pakatandaan, kung pababayaan natin ang ganito na magpatuloy, darating ang sandali na hahatulan ng Los Eternos lahat ng mga individual na mortal sa mundong ibabaw. At maaaring maging aktibong muli ang pagpuksa at pagbagsak ng sibilisasyong ito at muling mag-umpisa sa wala. Parang sinabi mong wala kaming no choice Parang sinabi mo na lang din naman at tanggapin na namin yung mission na sinasabi mong pag-iimbestiga. Sinabi mo pang malaya kaming mamili ng kagustuhan namin pero ang ending nangungonsensya ka lang naman paring Vladimir. Ay nako, mga vampira nga naman. Bueno, paabot nga niyang lechon manok dyan. Mukhang nagugutom ako tsaka yun ang sarap nung juice na yun. Sige, ipagpatuloy mong sinasabi mo. Nang maya-maya pa ay maalerto sila sa pagtawag ng atensyon ng isa sa mga tauhan nitong si Vladimir. At doon, sabay-sabay silang nagsitayuan. Maaaring gusto niyong makita ang nasa labas. Mukhang kakaibang penomena ang nagaganap. Tila yata nag-umpisa na ang pag-asul ng buwan. Alam niyo naman ang kasunod nito. Ang pagpupula ng buwan o ang red moon kung tawagin. What? Hanggang dito ba naman may Noche de Muerte pa din? Doon ay napatitig itong si Vladimir nang dahil sa ang Noche de Muerte ay isang terminolohiya para sa red moon na napakatagal nang hindi ginagamit ng sinumang individual. Maging silang mga primordial ay hindi itong kadalasang ginagamit dahil nga ang Noche de Muerte ay isang kataga, salita o katawagan na umiral na sa mga sinauna pang sibilisasyon bago pa ang sibilisasyong kinabibilangan nila Zen. Sa madaling sabi, maaaring 100,000 taon na mula ng una at huling gamitin ang katagang ito na naroroong kaswal na ginagamit lamang ni Kulas na para bang kung iisipin sa pananalita niya ay parang mismong siya ay naranasan ang Noche de Muerte. Kung magsalita ka dyan, para namang akala mo naranasan mo na ang kaganapan ng pulang buwan ng Noche de Muerte. Kung magsalita ka sa kakarampot na karunungang meron ka, akala mo isa kang profesional na alam na ang lahat ng dapat gawin. Ngunit binatang antingero, ang Noche de Muerte ay isang penomena, kaganapan na sinumang antingero at maski ng mga vampira ay hindi kayang kontrolin.
ang kapangyarihan at misteryosong paglitaw nito sa mundong ibabaw magpasa hanggang ngayon ay hindi pang napapaliwanag. Bagamat sa mga nagdaang milenyo, sinubok itong aralin at ipaliwanag ng mga naunang pinuno. Sinubok itong unawain ng mga mananaliksik, subalit walang naging sagot. Tanging kagustuhan lamang at pagnanais na makaligtas mula sa Noche de Muerte at sa mga nilalang na daladala nito ang kanilang ginagawa. Walang duda, yan nga ang Noche de Muerte. Hindi ba't yan ang senyalis ng pagpupula ng buwan? Ang senyalis ng pag-uumpisa ng Noche de Muerte. Hindi ko makakalimutan ito. Hindi ko makakalimutan ang karanasan ko sa panahon ni Haring Zed. Ang mga halimaw, ang pagdanak ng dugo, ang kasamaan, lahat ng mga aswang na naroroong lumalabas. Huwag niyong sabihin na sa panahong ito, muling mangyayari yun, ang paglitaw ng mga makapangyarihang aswang. Sa tono ng inyong pananalita, sa paraan ng iyong paglalarawan, tila yata mismong ikaw ay naranasan na ang Noche de Muerte. Tila yata nagmula ka sa sinaunang panahon, ngunit papaanong nangyari yun at paanong naging posible? Walang karunungan ang sasapat upang maglakbay sa kapanahunang kasagsagan ng kalakasan ng Noche de Muerte. Matapos ang paghahari ni Haring Zed sa kalupaan, matagal na namayapa at nanahimik ang Noche de Muerte at hindi nang naganap pa at naobserbahan sa mundong ibabaw. Ngunit kamakailan lamang, ilang daang taon lamang ang lumipas ayon sa aking mga tagasunod, muling nag-umpisa ang Noche de Muerte. At ngayon nga, sa 500 taon na paglipas ng aking paghimlay, muling magaganap ang Noche de Muerte dito sa kalupaan. At hindi nating masasabi kung pareho ba ng naranasan mo, Binibini, ang magaganap o baka mas masama pa. Natahimik sila Kulas. Alam nila kung gaano katindi ang Noche de Muerte. Alam nila kung ano ang magiging epekto nito, hindi lamang sa kanila kundi sa kabuuan ng mga taong naroroon. Dahil mas marami na ang populasyon ng mga ordinaryong tao sa kasalukuyan. Ibig sabihin, mas marami ang maaaring maging pagkain ng mga aswang nalilitaw sa oras na maganap ang Noche de Muerte. Ibig sabihin, magiging labis ang pagkaabala nila kung gusto nilang matulungan ang maraming individual. Tinatanggap namin ang misyon, ang pag-iimbestiga. Sa palagay ko, may kinalaman ang pagnakaw sa hiyas na tinutukoy nyo kung bakit muling nag-umpisa at naging aktibo ang Noche de Muerte ito. Nakikita ko sa aking alaala ang tungkol dito. At para bang nangyari ito kahapon lamang. Isang madugong karanasan, isang nakakatakot na kaganapan. Kailangang mapigilan natin ito. Kailangang mahanap natin ang punot dulo ng kaganapan ng pagnanakaw ng hiyas. At sana, kapag nangyari ito, matulungan tayo ng Los Eternos upang maipanumbalik ang balanse ng mundong ito at upang makansila ang Noche de Muerte. Alam nyo, huwag kayong mag-alala. Hindi kayong nag-iisa sa pagharap sa Los Eternos dahil natitiyak namin sa inyong ginagawang pag-iimbestiga at paghahanap sa magnanakaw at salarin sa pagkuha ng hiyas ay makakasalamuhan nyo ang mga Los Eternos. Malakas ang kanilang pakiramdam. Mas malawak ang kanilang koneksyon sa mundong ibabaw. Kaya naman sigurado ko, oras na umpisahan yung pag-iimbestiga sa pagnakaw ng kanilang hiyas. Tiyak, isa o dalawa sa kanila ang gagawa ng paraan upang makausap kayo. Maipapayo ko lamang na maging matalino kayo sa pagpapasya at huwag maging padalos-dalos. Hindi niyong kalaban ang Los Eternos o madaling sabihin na hindi niyong kayang kalabanin ang Los Eternos. Kaya sa abot ng inyong makakaya, sa pasensyang meron kayo sa inyong katawan, gamitin niyo ang lahat ng ito at huwag niyong hahayaan na mapangunahan kayo ng inyong kapusukan. Dahil ang Los Eternos ay mga kalaban at individuales na hindi niyong gugustuhin kaharapin.
Nauunawaan niyo ba kami? Bueno, ngayong nakilala niyo na ang Los Eternos, hayaan niyong ipakilala ko sa inyo ang mga individual na sa maraming panahon na rin ay patuloy na minamanmanan ang aktibidades ng Los Eternos, maging ng kanilang mga kampon at tagasunod, mga panatiko. Ang Los Hermanos, samahan at kalipunan ng mga tao, hindi lamang antingero, kundi mga individual na sa maraming panahon ng kanilang mga pamilya ay nanatili sa kanilang sinumpaang tungkulin na bantayan ang ginagawa ng mga Los Eternos at sa kung ano at abot na kanilang makakaya ay magawa nilang pigilan ito sakali man na maligaw ng landas. Ang Los Hermanos, pangkat ng makapangyarihang individual na binubuo ng karamihan ay mga tao. Sila ang maaring makatuwang nyo o di kaya naman ay makasalamuhan nyo sa inyong daan sa pagtugis sa magnanakaw na iyon. Aba. Kakaiba ang mga naririnig natin ngayon, paring Jimeno. Una may Los Termos, ngayon may Los Alimangos naman. Kakaiba na itong mga nakakaharap natin mga individual at grupo Ano bang trip nila sa buhay at kung ano-anong pinagtatatawag nila sa kanilang mga sarili? O, ano naman ang silbi nila? Mga antingero ba sila? Papaanong sabi mo mahirap kaharapin ang mga Los Termos na yun? Tapos itong mga Los Alimangos naman kayang-kaya silang kaharapin at binabantayan pa nga sila. Ang mga Los Hermanos, kabuuan at kalipunan ng mga matatandang lahi at pamilya sa mundo. Karamihan binubuo ng mga tao, mga mortal, na may sapat na karunungan, bagamat salat sa tunay na kapangyarihan at malakas na kalipunan ng mana kumpara sa inyo. Ngunit, ang mga miyembro ng Los Hermanos ay may sapat na kalinangan at pisikal na abilidad na kayang-kayang magamit upang makalaban at sabayan ang kakayahan ng isang Los Eternos. Ang kanilang grupo ay sanay at may karunungan sa kung paanong kalabanin ang mga Los Eternos. At sinasabi pa, hindi pa namang kumpirmado ngunit may mga haka-haka, kwento, usap-usapan. Ang dami naman yan! Mga chismosa din pala mga vampira. Manahimik ka. Ang ibig kong sabihin, may mga usapan na may parte ng sinaunang panahon kung saan nagawang patayin ng miyembro ng Los Hermanos ang miyembro ng Los Eternos. Ngunit walang katiyakan na totoo ang balitang ito. Subalit, kung meron mang mga individual ang gugustuhin nating maging kakampi nyo, kung sakasakaling magpasya ang Los Eternos na maging kalaban kayo, ito ay ang Los Hermanos. Huwag kayong mag-alala dahil mismong ang Panginoong Vladimir ay may kakilala sa loob ng Los Hermanos. May mga individual na sa mahabang panahon at kasaysayan ng mundong ibabaw ay patuloy na pinananatili ang mabuting ugnayan sa pagitan ng mga primordial na vampira at ng mga individual ng Los Hermanos. Nako, sinabi mo pa yung pinakamalakas sila at magagaling. Sigurado ako, isa sa mga kasama namin ay kumukuti-kutitap na naman ang mga mata at nasasabik na malaman at makausap ang mga nilalang na yan. Teka, sabi mo, karamihan sa kanila ay mga tao, matatandang tao. Aba, mamaya, rayumahin ang mga yan kapag tumulong sa amin. Paring Kulas, matatandang pamilya daw at grupo, hindi mga tao. Possible, sa kanunuan pa nila, ganyan na yung trabaho nila. Teka nga, paring Zin, sino ba yung babaeng kanina pang umali-aligid dyan sa may labas ng bakuran? Tingnan mo yun ayun yung nakataklob. Parang may hinahanap. Magnanakaw yata yan. Oy Maria, meron ka yata ditong miyembrong naligaw. Tingnan mo yun kanina pang pasilip-silip. Tiningnan nilang lahat kung sinong tinutukoy nitong si Kulas. At naroroong napakagat ng labi itong si Zen at napakamot ng ulo dahil sa kilala niya ang taong iyon. Ito ang Emperatriz. Ito ang emperor ng Karimlan, ang babaeng
Sa pamamagitan ng pagpigil sa kanya ng tinig sa kanyang isipan ay hindi niyang napaslang ang kasalukuyang emperor ng Karimlan na naroroong pinagmamasdan nila habang pabalik-balik na tila bang may hinahanap o may inaantay sa labas ng tarangkahan. Ang pinagmamasdan nyo ay ang kasalukuyang emperor ng Karimlan kung hindi ako nagkakamali. At natitiyak kong nakikilala siya ng inyong kaibigan dito. What is the meaning of this? Paring Zen, nagtataksil ka na ba kay Valentina? Papaanong nakikilala mo daw yan? Teka nga, anong ibig sabihin nito? I need an explanation. I need an acceptable reason. Di ba paring Jimeno? Oo nga, Among Zin, ina-idol pa naman kita. Alam kong madami kang check sa Earth. Hindi naman yung tama, hindi ba? Dapat lang na magpaliwanag ka sa amin. Siguro kaya nandiyan niyang babae kasi siguro may pananagutan ka sa kanya, no? Huwag mong sabihin na mayroon ka ng bibi sa kanya. Hindi ko alam kung anong sinasabi niyo pero ang nalalaman ko lang, tinatawag niya ang sarili niya na emperor ng Karimlan. What? Emperor ng Karimlan? Tika lang, Among Zin, ikaw yung emperor ng Karimlan kung nakakalimutan mo. Papaano siyang magiging emperor ng Karimlan? Hasya ka? Oo nga paring Zen, bakit naman siyang naging emperor ng Karimlan? Impostora pa lang isang yan. Siguro, gusto niya lang na tawagin siyang emperor ng Karimlan para mapalapit siya sa atin. Siguro may gusto yan sa akin. Baka kung hinahanap niya, baka nalaman niyang nandito ako sa kastilyo. Ang totoo niyan natalo siya ng kaibigan nyo. Napabagsak sa labanan at napatras pa ang ilang mga emperor na kasamahan niya. Binubuo sila ng 5 emperor at ng kanilang pinuno. At sa paglalaban nila, pinabagsak ng kaibigan nyo yan. Matindi ang naging labanan nila sa labas. Ngunit sa bandang huli, sumuko ang lahat at umatras pansumandali. Inaasahan namin na pati yan ay umatras na rin pero tila yata may kung anong napukaw sa kanyang damdamin dahil sa ginawa ng inyong kaibigan. Kaya simula ng pagbaba ng kaibigan nyo sa kailaliman upang sunduin kayo, naririyanayat at nagpapabalik-balik. Ayaw umalis. Sinubukan ko na yung kausapin at binagbigyan ng babala. Subalit nagmatigas at sinabing aantayin itong nakatalo sa kanya upang makausap. Yari ka, Among Zin. Panibagong sakit ng ulo. Dagdagan mo na kasi ang iinumin mong gamot para sa sakit ng ulo. Meron na namang nadagdag sa check-a-bebs mo. Ay, naalala ko tuloy si Crisanta Bebe. Asya na kaya yun? Asya na kaya yung ibang mga chicks ni Among Zin? Ano? Oo nga paring Zen, maawa ka naman sa mga babae. Ang dami mong pinapaasa. Hindi ka bang nakukonsensya niyan? Teka lang naman, nagkakalimutan yata tayo. Hindi ako yung Zen na kilala nyo na sinasabi nyong maraming babaeng sinaktan at pinaasa. Tandaan nyo, kailan lang tayong nagkakilala. Isa pa, wala akong ideya. Wala sa alaala na nakuha ko ang tungkol sa mga babaeng tinutukoy nyo. Maliban pa doon hindi ako interesado sa isang yan. Meron na akong Valentina dito. Bakit pa akong maghahanap ng iba? Ay, ang lakas mong dumiskarte paring Zen. Ang smooth nun Gawain mo naman yan sa lahat ng babae. Ikaw naman paring Kulas, binubuking mo kaagad si Among Zin. It's natural. Inborn niya na yata yung ginagawa niya kahit hindi niyang maalala yung kalukuang ginawa ng version niya doon sa paglalakbay natin patungo sa mundo ni Haring Zid. Pero, balik tayo sa usapan natin. Yung Los Hermanos, sa tingin niyo po ba vampire na matanda, ano yung percentage na makipagtulungan sila sa amin? Kung tama yung sinabi mo, pakiramdam ko hindi namin silang makakasundo. May punto ka doon. Dahil ang mga antingero ay mababang uri ng nilikha lamang para sa kanila. Bagamat mas makapangyarihan ng mga antingero kumpara sa kanila, ngunit nakikita nila ang mga ito bilang mga payaso na may kapangyarihang espiritual. Subalit kahit ako ang tatanungin, ang karunungan ng mga taga Los Hermanos ay di hamak na mas mabisa, mas nakakatakot kumpara sa mga karunungan ng mga antingero. Kaya naman maimumungkahi ko, kung gusto nyong ituloy ang pag-iimbestiga at paghahanap sa magnanakaw ng hiyas ng mga taga Los Eternos, gugustuhin nyo ang makausap
ang Los Hermanos. Hindi na kayong magtatagal pa dito. Hindi ko nang aabalahin pa ang inyong oras at alam kong marami pa kayong kailangan gawin. Subalit tandaan nyo, sa paglabas nyo sa aming teritoryo, maraming individual ang nag-aabang upang agawin sa inyo ang mutya ng hunyango na hawak-hawak nyo. Dahil ang mutya ng hunyango ay kasing halaga ng hiyas ng mga Tagalos Eternos. Oras na mapasa kamay nila ito, maaaring mabaliktad ang kapayapaang tinatamasa ng mga tao sa mundong ibabaw. Kaya kung ayaw niyong mangyari ito sa inyo, mag-iingat kayo at tiyakin nyo, poprotektahan nyo ang hiyas ng inyong buhay. Teka, bakit ganyan kang makatitig sa aming Panginoon? Wala. Nag-aantay lang ako kung may ibibigay sa amin yang si paring Vladimir. Alam mo na, parting gift, remembrance. Ang lagay ba? Usap-usap na lang tayo dito. Wala ka man lang ibibigay sa aming pabaon? Pocket money ba? O kaya pagkain? Alam mo na. Heto ang tarjeta ng isa sa mga taga Los Hermanos. Kapag nagkaroon kayo ng pagkakataon, subukan niyong makausap sila. Huwag kayong mag-alala at ako ang bahala. Agad kong ipapahanap ang individual na ito. Interesado akong malaman kung ano ang intel na meron sila tungkol sa Los Eternos. Pasensya na kayo mga kaibigan, ngunit tila yata malayo pa sa pagiging tapos ang kalbaryong kakaharapin natin upang masupil ang kasamaan sa mundong ito. Ngunit huwag kayong mag-alala, hanggat kaya kong tumulong, hanggat kaya kong sumuporta sa anumang kaparaanan, susuportahan ko kayo. Ngunit sana matulungan niyo din ako na malaman kung ano ba itong hiyas na iniingatan ng Los Eternos. Dahil may kutob ako, hindi lamang ang magnanakaw na iyon ang nagkaka-interes dito, at maaring iba pang makapangyarihang individual ay nariyang nagbabantay lamang. Pakikilusin ko na mga tauhan ko, paiimbestigahan ko ang kaganapang ito. Kung ang inaantay mo ay mga relika, siguro naman ay hindi ko na kailangan pang mabigyan kayo dahil batid ko, nauna na kayo at nagpasya na nakubuhan ito mula sa aming kaban. Kaya naman, hindi ko nang babawiin pa ito sa inyo. Sa inyo na kung ano ang mga daladala niyo sa ngayon. Sana ay magamit niyo ito ng maayos sa nararapat. Huwag kayong mag-alala dahil isipin niyo na lamang na regalo ko na ito sa inyo bilang pasasalamat. Sayang, dapat pala. 2 lalagyan ang daladala ko at mas dinamihan ko pa ang kinuha ko doon kung alam ko lang din naman na hahayaan lang naman tayo ng mga vampirang ito na kumuha doon. Wow! Ang gredy mo naman, Maria. Hindi ka pang nakontento sa isang sako ng kayamanan na bet-bet mo. Pati yung mga bolsa mo, ang kakapal na nga, oh. Parang mukha mo is so thick. Umayos-ayos ka dyan at pakbigwasan kita. Paringkulas, tingnan mo ang brutal-brutal nangaaway. Hoy, ba't inaaway mo tong paring Jimeno ko? Totoo naman Nagneno ka na ng napakarami. Sa aming lahat, ikaw ang may pinakinabangan Tingnan mo naman yan. Ang taas-taas ng sako. Ang daming laman yan, sigurado ako. Ayaw mo pang mahiwalay. Kinukuha nung katiwala dun sa may pintuan. Ayaw mong bitawan. Di bali nang mahirapan ka magbitbit. Kumpara sa halaga nito, wala akong pakialam sa bigat. Para lang masigurado ko na hindi itong mababawasan. Isa pa, kayo din naman may mga kinuhang relika. Maliban pa doon, kung sa akin mga kayamanan lamang na mahalaga ang kinuha ko, sa inyo ay mga makapangyarihang patalim ang kinuha nyo. Mga sandatang maaaring magdulot ng kaguluhan oras na malaman ng iba, lalong-lalo na ng mga kolektor ng mga artifacts na kagaya niyan. Kaya kung ako sa inyo, ingatan nyo at huwag nyong basta-bastang ipangangalandakan sa labas ang mga bitbit nyo. Isa pang bagay ang dapat niyong malaman. Habang nasa ilalim kayo, ang mga general na espesyal na uri ng tao ay nagawa ng magtipon sa kalagitnaan ng kabundukang ito, at sa inyong pagbaba, asahan niyong makakaharap niyo sila, at asahan niyo, dadanak ang dugo. At sana hindi itong dugo niyo, ngunit tinitiyak ko sa inyo, kung ano ang kakayahang meron kayo, ay sinubukan nilang mapantayan. Umabot na sa kanilang kamalayan ang tungkol sa mga individual na patuloy na pumupuksa sa kanilang mga tauhan. Kaya kung ako sa inyo,
Sulitin nyo ang basbas na ibinigay sa inyo na ang kastilyong ito. Ang panandaliang pagpapalakas ng inyong mga kapangyarihang espiritual na aabot ng 24 oras ay ibinigay ko sa inyo sa oras ng pagpasok nyo dito. Ngunit kapag wala ito, baka mapahama kayo sa pagbaba nyo. Sa ngayon ay hanggang dito lang. Sa ngayon ay hanggang dito na muna ang aking impormasyon. Mag-iingat kayo at hindi ko na kayong ihahatid pa sa labasan. Nagawa niyong pumasok dito nang walang pahintulot kaya naman siguro makakaya niyong lumabas. Doon nga ay hindi na silang nagtagal pa sa loob ng kastilyo nitong si Vladimir nang maibigay sa kanila ang mga impormasyong kinakailangan nila at ang mga detalye tungkol dito sa Los Eternos at Los Hermanos. Agad na at sabik na lumabas itong sila Zen upang makababa sa kabundukan at upang maumpisahan na nila ang kanilang panibagong pagkakaabalahan. Maliban pa doon ay ang balita ng mga general na espesyal na uri ng tao na naroroong nakaakmang i-ambush sila, tambangan, abangan upang maagaw sa kanila ang mutya ng Hunyango. Dahil kung matatandaan, patuloy sa paghahanap at pagkalap ng mga makapangyarihang mutya o hiyas ang mga espesyal na uri ng tao upang tuluyang buhayin ang kanilang tinuturing na Panginoon na sa marami nating kabanata ay alam naman natin kung sino. Ang nilalang ng impyerno na si Tantan o Zatan. Ngunit bukod dito, ang pinakapalaisipan sa kanila ay kung papaanong ang mga normal ayon dito sa vampira, mga ordinaryong uri ng tao at individual na kabilang sa Los Hermanos ay makahihigit sa kanilang kakayahan at kapangyarihan gayong sila ay nagtataglay ng mga di masukat at hindi inaasahang antas ng karunungan at espiritual na kamalayan. Labis na nagpapasabik dito kay Zen na makilala ang mga taga Los Hermanos kung saan iginarantiya ng vampira na mas magaling sa kanila, mas mahusay sa pakikipagdigma. Magsipaganda kayo. Namataan na ang mga antingerong lumabas sa tarangkahan ng mga vampira. Tila yatang nagtagumpay sila at kumpirmado may basbas sila ng mga vampira. Pinahintulutan ang kanilang pagpasok sa dungeon. Kaya naman, di nating masasabi na malalakas sila. Tila yata nakuha lamang nila ang pabor ng mga bisit na vampirang iyon. Ihanda ang inyong mga sarili. Sasalubungin natin sila at kukunin ang mga bagay na para sa atin. Mga ka-midnight, dito muna nating tatapusin ang ating kwento sa gabing ito dahil sa kasalukuyan po ay hindi na kakayanin pa. Nag-shutdown na po ang ating mga mata at hindi na po kakayanin pa at tila yatang pilit nang pumipikit ang ating mga mata. Kaya naman po, pasensya na sa lahat ng mga nabitin at babawi na lamang po tayo sa susunod pa mga kabanata ng ating kwento. Ngunit sa ngayon, magkaligtaan ang pag-iwan ng like, comment at pag-subscribe sa ating channel kung hindi ka pang nakapag-subscribe upang maging parte ka at manatili bilang ka-midnight natin na nag-aabang sa mga storya sa gabi-gabi. Ano kaya ang magaganap ngayong may mga panibagong individuales ang inintroduce sa ating kwento? Una ay ang Los Eternos. Isang uri ng nilalang na sinasabing mas matanda pa sa mga tao na umiiral na sa mundong ibabaw at nagpapanatili sana ng balanse at kaayusan sa mundong ibabaw, subalit dahil nga sa pagkanakaw o pagkawala ng kanilang hiyas ay nagumpisang mawala sa balanse o madiskaril ang kanilang layunin at doon nga ay nagagawa ng magdulot ng kapahamakan sa iilang individual o mortal. Ngayon, gaano katotoo ang sinasabi ni Vladimir tungkol sa Los Hermanos na may kakayahan, kalinangan, kasanayan at impormasyon kung papaanong makalaban at tapatan ang kakayahan ng mga taga Los Eternos. Lahat ng yan, maging ang sagupaan sa pagitan ng mga espesyal na uri ng taong general at ng mga tingero ay masasaksihan at mapapakinggan dito sa Midnight DJ Tagalog Horror Story sa ating susunod na pag-a-upload. Sa muli po, ito ang inyong lingkod, inyong narrator na si Sir Mar, na nag-iiwan sa inyo ng isang maganda at mapayapang gabi.